Okay, malapit na yung short natin. 30 seconds time frame. Tignan natin kung mabuo to. Okay. Feeling ko ito na yun. Okay, 2 contracts tayo guys 2 contracts tayo. Okay. Naka-sell limit ako. 326. Okay. I'm short 2 contracts. 326 level. SL ko. 361 level. Tapos yung TP natin dito. Try natin dito guys. Yan. Sa external liquidity. Sell side. Okay. Ito yung pinaka nag-make sense na trade guys. Ito talaga yung parang pag hindi pa to nag-workout, magulo na talaga yung market. Ayoko na mag-participate sa ganitong move. Okay, out na ako sa charts. Bukas ulit. ES. Nahit na rin ng ES yung breaker. 1 minute time frame. Anong oras na ba? 10:29. 1 minute time frame. Sige, tambay tayo sa 30 seconds time frame. Huwag lang mag-bug itong 30 seconds time frame na to. Okay, tutuloy-tuloy ba yung win streak natin or matatalo tayo tonight? Let's see. Okay, 10:30 PM na. So, expect tayo ng malaking movement. Okay, malapit na ma-hit SL natin. Okay, sabi na Okay, SL tayo guys, SL tayo. 1,400 na loss, sabi na diba? Na-anticipate na natin yun kanina pa. Pangit talaga ng market ngayon. Pero ito kasi yung pinaka nag-make sense na trade para sa akin. Okay, so edit lang natin. 3734. Edit natin. Wait lang. Tapos ang Tuesday natin. Yan yun, 3734. 3734. Tapos 5 wins, 1 loss. Okay. So trade breakdown tayo. So daily time frame bearish dahil sa breaker na to. 1 hour time frame bearish. Okay? Bakit ako bearish? Dahil dito meron tayong SMT. Yan Tapos punta ka sa 1 hour ng ES. Makikita mo na hindi siya nag-higher high. Nag-fail nag-higher. Sorry. Yan, nag-fail nag-higher high yung ES. Okay? So pag ganyan bearish ako. Tapos yun lang nakikita kong reason. Plus, pumunta siya ng premium. So, pag i-Fibonacci mo tong 1 hour price leg na to, nasa premium na siya. So, pwede ka nang mag-short. So, internal liquidity to external liquidity. Okay? Next, 5 minutes time frame. Okay? So, ang nakita ko kanina, pagka open ng market, nag-conso. So,
Hindi ka pwede mag-participate sa ganung move. Tapos, nakita ko dito, nagkaroon siya ng buy side liquidity na grab. Pero ang gusto ko sana makita, isa pang buy side liquidity na grab. Tapos, sa kanya ibabagsak. Yun yung gusto ko makita. Pero, pansinin nyo tong price leg na to. Yan. Okay? Market structure shift na yan. Tapos, may FBG breaker. Tapos, pupunta tayo ng 15 minutes time frame. Okay? May liquidity grab na nangyari dito. Na-hit niya yung FBG na to. Sobrang linis. Respected. Tapos, pumunta tayo ng 1 minute time frame. Gusto nating mag-short dito kanina. Sa 5 minutes FBG na to. Tapos, ang SL natin dito lang. Sa taas ng set of breakers na to. Gusto kong mag-short dito. Yun nga lang kasi napakalaki ng SL. Tingnan natin guys kung ilan yung SL. Kung sakalin naka 2 contracts ako. Ay, wait lang. Sorry. 2,200 USD yung loss kung sakali man dito tayo nag-enter. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa lower time frame, naghanap ako ng model ko, 30 seconds model, para mapaliit yung stop loss. Okay? Tapos, pumunta ako sa 30 seconds time frame, dito ako nakita yung model ko, nag-short ako dito sa FBG na to, yan, stop loss, dito lang, sa swing point na to. Tapos ang TP natin, dito lang, okay na yan. Wala talaga Ganyan talaga. Na-SL tayo. So, para sa akin, pangit na tong market hanggang lunch macro. Para sa akin based sa experience ko. Pangit tong ganitong market. Okay? So, kung susubok ka ulit mag-short dito, pwede pa yung tumaas. Dahil sa sinabi ko kanina na gusto kong makakita ng isa pang higher high dito bago siya bumagsak ng sobra. Pwede yun mangyari. Okay? So yun yung trade breakdown natin. Nabawasan yung pondo natin ng ilang araw. Pero okay lang, 1.4. Meron pa tayong 3.7 na profit overall. Okay? So yun lang guys, ayoko nang pag ganito gusto ko na lang mag-walk away sa chart kasi pag nanonood ka ng price tapos pumunta sa level na gusto mo, tapos ini-stop out ka lang muna tapos pupunta sa level na gusto mo, mas nakakainis yun, mas nakakaasar yun, tapos mafo-FOMO ka, subukan mong habulin, subukan mong enteran ulit hanggat sa maging tama ka. Kakatry mo na maging tama ka, nang i-stop out ng ilang beses yung market hanggat sa sumabog na yung account mo. Okay, hindi ganun yung professional trading. Okay, pag may trading plan ka, sundin mo lang yun. Ang trading plan ko, 1 trade a day lang, win or lose. Okay, good trade pa rin bro. Salamat bro, shout out kay Sir Garcia. Ronel, may next day pa naman. Yes. Okay, expect natin bukas. Hindi, mahirap pa rin bukas guys. Yun yung expect natin kasi NFP week, 'di ba? Mahirap 'yan hanggang Friday. So, challenging ulit bukas, parang kagabi. Challenging kagabi. Ngayong araw hanggang Friday to. Okay? So, magkakaroon tayo ng mahirap na week. Okay lang 'to, mas maganda nga nakikita nyo na kumpara natin i-tackle yung mga mahirap na week Para at least alam nyo kung paano yung pagte-trade ko pag nasa sobrang hirap na market environment. Okay? So, walk away na tayo. Tama na. Hindi na pwedeng tumambay sa charts na ganito yung price action. Magulo na to. Based sa experience ko, sa 3 years na experience ko sa futures, magulo na to. Okay? Huwag mo nang subukang i-short yan. Kasi nakuha na yung Asia low. Tapos sa higher time frame, gumagawa siya ng bullish model. Hirap nang i-short yan.